Nang dahil di umano sa kanyang kinalakihang buhay, kaya siya naging isang marahas na tao na may itinatagong pagnanais na manakit ng iba. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Matatagpuan malayo-layo sa malalaking syudad sa Australia ang isang maliit at medyo liblib na bayan na tinatawag na Quorn. Mahahanap mo ito mga 350 kilometers sa hilaga ng Adelaide sa pinakamataas na bahagi ng Spencer Gulf. Dito sa mukhang makalumang lugar na ninirahan ang isang 19 years old na binatang nagngangalang Jose Estrada. Sa Australia na halos ginugol ni Jose ang karamihan ng taon ng kanyang kabataan, gayunpaman hindi talaga siya isinilang doon. Si Jose Omonte Estrada ay ipinanganak sa Bolivia noong November 5, 1993 at lumaki ito sa mahirap na buhay. Hindi madali ang kanyang kabataan dahil ang kanyang ina ay kilalang lulong sa alak at droga at madalas din sila nitong iniiwang magkakapatid. Bukod pa doon, hindi rin gaanong maaasahan ng kanyang ama dahil umalis naman ito upang magtungo sa Australia pagkatapos niyang ipanganak. Mula noon, hindi na nila ito nakasama o kahit nakita man lang ng matagal na panahon. Sa makatuwid, dahil lumaki siyang walang masyadong maaasahang magulang, kinailangan nitong matuto na alagaan ang kanyang sarili sa murang edad. Sa tuwing wala ang kanyang ina sa kanilang bahay, namamalimos ito o di naman kaya ay humihingi ng pagkain sa kanilang mga kapitbahay. Subalit pagka-uwi naman ng kanyang ina, madalas siya nitong sinisigawan at sinasaktan. Umabot ng 8 taon ang paghihirap niyang iyon bago nangialam na ang mga otoridad at kinuha ito mula sa poder ng kanyang ina. Dinala siya ng mga officer sa isang ampunan at yun na rin ang huling beses na nakita niya ang kanyang ina. Sa kabutihang palad, pagkalipas ng halos 1 taon, bumalik naman ang kanyang ama na si Eday at hinanap siya nito para dalhin sa Australia upang manirahan kasama niya at ng kanyang bagong partner na si Tarla Kramer. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay ni Jose na nagkaroon siya ng maayos na tahanan. Nagsimulang maging maganda ang buhay ng binata pagkalipat niya sa Australia. Ngunit nahirapan nga lang siya mag-adjust dahil hindi pa siya gaanong marunong mag-Ingles at hirap rin siya makipag-ugnayan sa iba. Nang siya'y unti-unti nang naging komportable sa bagong lugar, lumipat naman ang kanyang pamilya sa Quorn na labis niyang ikinagalit. Para sa kanya, kaka-adjust pa nga lang nito sa bago niyang buhay, magsisimula na naman siya ulit sa isang bagong lugar na siguradong hindi madali. Habang nagbibinata, lalo siyang nahirapang makipagkaibigan at nakaramdam din ito ng labis na pag-iisa at kalungkutan. Ang kanyang interes sa sining, sports at musika ay hindi akma sa hilig ng mga lokal na kabataang lalaki kung saan sila naman ay mas mahilig sa pagsasaka at pagmamaneho ng dirt bike. Dahil doon, nagsimulang lumayo ang loob ni Jose sa kanyang pamilya at nakaramdam din ito ng pagkasuklam sa kanyang ama at madrasta dahil para sa kanya, masyado lamang nakatuon ang mga atensyon nito sa 2 anak na lalaki ni Tarla. Sa kasamang palad, lalo pang titindi ang kanyang kalungkutan nang siya ay 15 taong gulang na dahil ng panahon namang iyon, nalaman niyang na-diagnose ang kanyang ama ng brain tumor at ito ay nasa malalang stage na. Pagkarinig niya sa balita, halos wala lang daw ipinakitang reaksyon si Jose. Ito'y marahil dahil hindi pa niya alam kung paano harapin ang sitwasyon o pwede din na wala lang talaga siyang pakialam. Kalaunan, pumanaw ang kanyang ama 2 buwan lamang pagkatanggap nito ng kanyang diagnosis at sa buong burol at libing, 1 beses lang daw nilang nakitang umiyak si Jose. Pagkatapos mamatay ang kanyang ama, dito na mas tumala pa ang pag-uugali ng binata. Madalas niyang sinisigawan ang kanyang stepmother na si Tarla at sinisira rin niya ang mga kagamitan sa kanilang bahay. Bukod pa doon, mas naging pasaway din ito kung saan kasama ng iba pang mga kabataan, sinalakay nila ang isang lokal na tindahan at vinandalize ito. Siyempre, dahil sa kanilang ginawa, inaresto si Jose ng mga pulisya, ngunit kalauna nakalaya din ito pagkatapos niyang makapagpiyansa. Yun nga lang pagkalabas nito ng kulungan, hindi na pumayag ang kanyang madrasta na umuwi pa ito sa kanilang bahay. Para kay Tarla, wala na ito sa kontrol at nag-aalala na rin siya para sa sarili niyang kaligtasan at pati na rin ng kanyang mga anak.
Dahil doon, wala nang ibang nagawa si Jose kundi umalis sa kanyang puder at nagpasya naman itong manirahan sa mag-asawang Kristiyano na sina Quentin at Margaret Smith na may 2 anak din na lalaki. Bagaman mas strikto sila kumpara sa kanyang sariling pamilya, pero at least binibigyan naman siya ng mga ito ng sapat na oras at atensyon na nakatulong ng malaki kay Jose. Sa mga sumunod na taon, mas tinutukan niya ang kanyang pag-aaral at hindi na rin ito masyadong nasangkot sa mga kaguluhan. Sinimulan niyang tingnan si Quentin bilang isang ama habang naging positibong impluwensya din sa kanya si Margaret. Nagtatrabaho ang ginang sa Emergency State Service kaya iminungkahi niya kay Jose na pwede din siyang sumali doon. Sinubukan naman ito ng binata at ang trabahong iyon ay nagbigay sa kanya ng rutina, disiplina at mas magandang koneksyon sa kanilang komunidad. Gayunpaman, pagkaraan lamang ng 1 taon, muli na namang gumuho ang kanyang mundo nang bigla na lang namatay ang kanyang ama-amahan na si Quentin Smith. Nagdulot iyon ng labis na lungkot at pigati sa kanyang puso at ito'y umapekto rin sa kanya ng lubos. Pagkatapos ng trahedyang iyon, inilayo na naman niya ang kanyang sarili sa lipunan. Hindi na rin ito masyadong naliligo at nagsusuot lang din ng parehong damit sa loob ng ilang linggo. Lahat ng oras ni Jose ay ginugol niya sa internet kung saan nagbabahagi siya ng kanyang mga nakakabahalang artwork at tula sa Facebook. Ang kanyang mga likha na ito na nagpapakita ng mga duguan at marahas na eksena, kabilang na ang mga kababaihan na nasa pagdurusa, ay labis na ikinabahala ng kanyang relihiyosong pamilya. Sa kanilang pag-aalala, pinakiusapan nila si Jose na burahin ang mga post niyang ito, kabilang na ang isa kung saan nakabihis siya bilang Jason mula sa Friday the 13th habang may hawak na kutsilyo na nakatutok naman sa liig ng isang babae. Ang kanyang pagkahumaling sa karahasan ay naglayo sa kanya sa mga tao sa kanyang paligid kaya nagsimula na lamang itong makipagkaibigan online. Isa sa mga naging kaibigan niya ay ang 15 taong gulang na si Rebecca Wild na nagmula naman sa Port Pirie. Kabaliktaran ni Jose, inilalarawan naman ang dalaga na may masayahing personalidad, nakakatawa at palakaibigan. Maliban pa doon, nagkakasundo din sila ni Jose dahil sa kanilang magkatulad na interes sa sining, musika at fotografiya, kaya madalas silang mag-usap at magbahagi ng kanilang mga gawa sa Facebook. Sa kabila ng 3 taong agwat ng kanilang edad, kung saan si Rebecca ay 15 years old lamang noong taong 2011, habang si Jose naman ay 18 years old na, tuluyan pa rin nahulog ang loob nito sa dalaga. Pagsapit ng 2012, ang relasyon ni na Jose at Rebecca ay lumago mula sa paminsan-minsang mga komento hanggang sa araw-araw ng pag-uusap. Madalas magbahagi si Rebecca ng kanyang mga problema online tulad ng pagiging malungkot sa kanilang bahay, kawalan ng mga kaibigan at pagiging biktima ng pambubuli na pawang nauunawaan ni Jose. Dahil doon, madalas niyang pinapalakas ang loob ni Rebecca at lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. Kalaunan, nagpasya silang magkita ng personal sa unang pagkakataon noong Hunyo nang bumisita si Jose sa Port Pirie habang siya ay nagsasanay para sa SES. Naging maganda naman ang kinalabasan ng una nilang pagkikita kaya muli pang bumisita si Jose kay Rebecca sa kanila namang bahay. Mula noon, sa kabila ng hindi pagkakaroon ng driver's license, nagmaneho pa rin si Jose papunta sa dalaga para lamang makita ito sa ikalawang pagkakataon. Nang araw na iyon, nilaan nila ang buong maghapon sa isa't isa at walang sinumang makakatanggi na nai-enjoy nila pareho ang oras nilang magkasama. Di tumagal, mabilis na naging seryoso ang kanilang relasyon pero higit pa ito sa inaasahan ni Jose. Gusto ni Rebecca na magpakasal at magkumid talaga sa binata. Gayunpaman, hindi pa talaga handa si Jose sa mga ganoong bagay at lalo pa itong na-overwhelm nang hiniling na ni Rebecca sa kanya kung gusto na ba nitong magkaanak. Siyempre, wala pa sa plano ni Jose ang magkaanak sa isang 16 years old na dalaga, kaya doon naman nagsimulang mas naging magulo ang kanilang komunikasyon. Hindi tumutugma ang kanilang mga gusto at plano, kaya nagkalabuan sila ng maikling panahon. Pero sa halip na makipaghiwalay, makalipas lamang ng 2 linggo, nagdesisyon naman si Jose nang simulan muli ang kanyang relasyon kay Rebecca at sinurpresa niya ito sa pamamagitan ng pag-aaya na magkita sila ng personal. Bagamat hindi ito inaasahan ng dalaga, pumayag pa rin ito dahil mahal nga niya si Jose. Kaya noong December 5, 2012,
pumunta si Jose sa kanyang pinagtatrabahuang emergency service station at nanghiram ng Toyota na truck na ginagamit nila sa trabaho. Pagkatapos nun, itinago niya ang isang kutsilyo at isang palakol sa may emergency kit na nakalagay sa loob ng truck. Nang suot ang isang Nine Maiden na t-shirt, itim na maong at mabibigat na bota, sinimulan niya ang ilang oras na biyahe. Nagmaneho si Jose ng mga 128 kilometers papunta sa Port Pirie upang makipagkita kay Rebecca sa isang lokal na memorial park. Pagkasakay ng dalaga sa kanyang truck, doon na nila pinag-usapan ang kanilang relasyon at ipinaliwanag ni Jose na ayaw niya ng seryosong commitment. Samantala, inakusahan naman siya ni Rebecca na pinapaasa lang siya nito at na malamang gusto lang daw siyang makasama ni Jose sa kama. Sa gitna pa ng kanilang pag-uusap, inamin din ni Rebecca na nakipagkita na di umano siya sa ibang mga lalaki simula nang umalis si Jose. At kahit sinabi pa ng binata na ayaw niya ng seryosong relasyon, ikinagalit pa rin ito ang impormasyong nalaman niya. Ilang minuto pa ang lilipas habang patuloy silang nagtatalo. Napuno na si Jose kaya kinuha niya ang isang kutsilyo na nakatago sa likod ng upuan. Nang hawak-hawak ng mahigpit ang kutsilyo sa kanyang mga kamay, sinimulan niyang saksakin ng paulit-ulit si Rebecca habang siya ay nagmamaneho. Nagdulot ang pag-ataking iyon ng 29 na saksak sa kanyang mga braso at balikat. Pero ng mga oras na iyon, buhay pa rin ang dalaga at patuloy itong namimilipit sa sakit habang nakikiusap kay Jose na huminto na at dalhin siya sa hospital. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagmamakaawa nito, hindi pa rin nakinig si Jose dahil alam niyang kapag tinulungan niya ang dalaga, siguradong siya naman ang mapupunta sa kulungan. Dahil dito, ipinagpatuloy niya lamang ang pagmamaneho patungong Hilaga, papunta sa Port Pirie, habang si Rebecca naman ay pawala-wala ang malay sa kanilang buong biyahe. Kalaunan, nagmaneho si Jose pabalik sa Corn hanggang sa makahanap siya ng isang liblib na kalsada kung saan niya pansamantalang itinigil ang sasakyan. Bumaba siya upang maghanap ng bagay na pwedeng ipantakip sa katawan ni Rebecca pagkatapos niyang planuhing patayin ito. Ngunit habang naghahanap siya ng gamit sa likod, si Rebecca naman na bahagya pang nasa ulirat ay nagawa pang gumapang palabas ng truck upang subukang tumakas. Sa kasamang palad nga lang, hindi rin siya nakalayo dahil nahuli siya kaagad ni Jose at pinilit siya nitong ibalik sa front seat. Ngunit habang ginagawa niya naman ito, may biglang sumilaw na headlights na nagmula sa isang papalapit na sasakyan at huminto ito sa harap mismo ng kanyang truck. Ang nasa kabilang kotse ay ang 22 years old na dalagang nagngangalang Jessie Fullerton. Isa siyang lokal sa lugar na kilala din bilang ang camel jockey. Sa katunayan, pamilyar din si Jose sa kanya dahil madalas niya itong nakikita tuwing umiinom siya sa isang lokal na hotel. Si Jessie ay maliit lamang na babae at ito ay dahil sa diagnosis niyang dwarfism, pero sa kabila nun, hindi naman ito naging hadlang para mamuhay siya ng normal. Nang puntong iyon, pagkababa niya ng kotse, agad niyang napansin na parang may mali. Noong una sinubukan pa siyang kumbinsihin ni Jose na ayos lang ang lahat at magmaneho na lamang papalayo para gumala. Gayunpaman, napansin din kasi ni Jessie na may figura ng tao sa front seat, kaya napagtanto niyang hindi ito mag-isa. Maliit man si Jessie, siya ay may matatag na personalidad at may malaking tiwala sa sarili. Dahil doon, lumapit pa rin siya sa sasakyan upang tingnan kung ano ang nangyayari at pagkabukas niya ng pinto, doonan niya nakita si Rebecca sa loob na halos wala ng malay at naliligo sa sarili nitong dugo. Nang makita niya ito, natakot si Jessie at sumigaw kay Jose na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Habang hindi siya nakatingin, kinuha na pala ni Jose ang palakol mula sa likod ng truck na inihanda niya kanina at gamit iyon, pinatamaan niya si Jessie sa ulo ng 7 beses na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Pagkakita ni Rebecca ng pagpatay ni Jose kay Jessie, agad din itong sumigaw na ikinataranta naman ng binata. Sa takot, mabilis siyang bumalik sa kanyang truck upang umalis na sa lugar at basta niya na lang iniwan si Jessie sa tabi ng kalsada. Habang nagmamaneho, muling kinuha ni Jose ang palakol at hinampas din si Rebecca sa ulo gamit nito ng maraming beses hanggang sa matiyak niyang patay na nga ito. Pagkatapos magmaneho ng ilang minuto, huminto si Jose sa tabi ng daan at hinila ang katawan ni Rebecca palabas ng truck. Tinakpan niya ito ng kumot at iniwan sa mga damuhan pero ng puntong iyon,
nagsimula na siyang magpanik dahil sa kanyang mga nagawa. Ang orihinal niyang plano ay patayin lamang sana si Rebecca at hindi si Jessie. Subalit ngayon, wala na siyang magawa dahil nangialam ito. Sa pagsubok niyang hindi madiskubre ni Numan ang krimen, sinubukan ni Jose na burahin ang mga ebidensya. Binalikan niya ang truck ni Jessie, pinatay ito, kinuha ang mga susi at gumugol din ng mga 3 oras sa paglilinis ng sarili niyang truck. Pagkatapos, bumalik siya sa lugar kung saan iniwan niya ang katawan ni Rebecca bago binuhusan ito ng gasolina at sinunog. Alam ng kahit sino na ang pagsunog ng katawan ay nangangailangan ng matinding init at mahabang oras. Kaya dahil dito, mabilis lamang naapula ang apoy na sinimulan ni Jose. Sa kanyang takot at kawalan ng galang, itinali niya ang mga labi ni Rebecca sa likod ng truck at kinaladkad ang sunog na katawan nito papunta sa Corn Cemetery. Doon naman, gumawa siya ng mababaw na hukay upang ilibing si Rebecca. Pagkasagawa niya ng lahat ng iyon, habang pasikat na ang araw, bumalik naman si Jose sa estasyon ng SES para isauli ang truck bago naglakad pa uwi. Pagkarating niya sa kanilang bahay, humiga ito sa kama at binuksan ang telepono ni Rebecca para burahin ang lahat ng kanilang mga chat at pag-uusap. Pagsapit ng 6:00 ng umaga noong December 6, 2012, matapos ang nakakapagod na gabi ng pagpatay sa 2 inosenteng mga babae, natulog na si Jose. Makalipas ang 4.5 oras, bandang 10:30 ng umaga, nagising si Jose nang may marahang yumugyog sa kanyang balikat. Ito ay ang kanyang foster mother na si Margaret at gusto lang siyang tanungin nito kung may balita ba siya tungkol kay Rebecca Wild. Nawawala daw kasi si Rebecca at alam ni Margaret na matalik na magkaibigan ang dalawa. Dagdag pa doon, bilang miyembro ng State Emergency Service, bahagi na rin ng kanyang trabaho ang tumulong sa paghahanap ng dalaga. Sa kabila nito, nagkunwari si Jose na hindi niya alam ang nangyayari at mataas na nagsinungaling. Iginiit niyang hindi na siya nakikipag-ugnayan kay Rebecca sa loob ng matagal na panahon pero umaasa naman daw siyang makikita nila ito kaagad. Pagkatapos lumabas ni Margaret ng kwarto para iwan si Jose ng mag-isa, agad itong bumangon para itago ang telepono ni Rebecca at ang mga susi ni Jessie sa loob ng isang kabinet. Di tumagal, tumunog naman ang kanyang cellphone at ang nasa kabilang linya ay ang nanay ni Rebecca. Alam nitong matagal nang may relasyon si Rebecca kay Jose at ngayon humihingi siya ng tulong. Pero sa ikalawang pagkakataon, muli na namang nagsinungaling si Jose, sinasabing hindi niya ito nakita o nakausap sa loob ng ilang buwan na. Bago nila tinapos ang kanilang pag-uusap, hiningi ng nanay ni Rebecca ang Facebook password ni Jose na parang nakakapagtaka. Ngunit ang higit pang nakakalito ay kung bakit ibinigay din ito ng binata sa kanya. Pagkababa ng tawag, agad siyang nagmadali sa kanyang computer upang palitan ng password. Kasabay nito, nagsimula ng magsilabasan ang mga mensahe mula sa mga kaibigan ni Rebecca kung saan lahat sila ay nagtatanong kung nasaan ang dalaga. Nang puntong iyon, nasa mahirap na sitwasyon na si Jose dahil sunod-sunod na rin ang mga natatanggap niyang akusasyon. Nang parehong araw, isinuot niya ang kanyang orange na uniforme at lumabas upang sumama sa mga tao para maghanap sa dalagang pinatay niya. Gayunpaman, pagkarating niya sa estasyon, naging malinaw sa kanya na natagpuan na nila ang katawan ni Jessie. Dahil dito, mas naging alerto ang lahat, lalo na't alam nilang may killer sa kanilang komunidad. Para naman kay Jose, iniisip niya na kapag sumali siya sa paghahanap kay Rebecca, mababawasan ang paghihinala ng mga tao sa kanya. Yun nga lang, doon siya nagkakamali dahil ang lahat ng kilos niya ay naging kahina-hinala para sa ina ni Rebecca. Kahit kasi sinabi nito na matagal niya nang hindi nakikita si Rebecca, alam ng ina ng dalaga na nagkita sila noong nakaraang gabi lamang. Dahil doon, ipinaalam ng ina ni Rebecca ang impormasyong ito sa pulisya at hindi naman sila nag-aksaya ng oras para hanapin si Jose at tanungin ito. Sa kanilang unang interview sa kanya, syempre itinanggi ng binata ang mga paratang pero yun nga lang mahina at hindi kapanipaniwala ang kanyang mga kwento. Di tumagal, tinanong ng mga pulisya kung maaari ba nilang tingnan ang kanyang bahay at kahit nag-aalangan, pumayag pa rin si Jose. Habang nagsasagawa ang mga otoridad ng investigasyon, dumating din ang mga magulang ni Rebecca sa kanilang bahay. Nang puntong iyon, alam na niya na ang kanyang kwento ay puno ng butas at siguradong sisilingin din siya ng kanyang mga pagkakamali. Kalauna nang hindi na niya kinaya ang pressure,
Doon na siya nagpasya na aminin na lamang ang lahat. Kalmado niyang hiniling na makausap si Sergeant Ranger na isang kakilala niya sa mga pulisya at doon niya isiniwalat ang buong katotohanan tungkol sa nangyari kina Rebecca at Jesse. Inirecord ng Sergeant ang buong pag-uusap sa video na ito at makikita mo ang pag-amin ni Jose sa krimen nang wala man lang kahit anong emosyon. To kill Rebecca. Whereas scene 2 is... Where the second scene is. Yeah. Okay. What did you actually do there What do you mean? to kill her? Well, pulled her out of the car. No? This is, we're talking about Rebecca now? Yeah. Okay. And hit her with the axe? Yeah. Okay. Matapos ibigay ang kanyang confession sa pulis, si Jose ay inaresto at dinala sa iba't ibang crime scenes na siya ang may kagagawan. Doon, tinanong siya kung bakit niya pinatay sina Rebecca at Jesse, pero ang diretsyo niya ng sagot ay nawala daw siyang ideya. Sa buong pag-uusap nila, wala kang makikitang emosyon sa kanyang mga mata o kahit konting pagsisisi man lang sa kanyang ginawa. Pagdating sa korte, humarap si Jose sa mahigit 30 na victim impact statements at ang mga ito ay mula sa pamilya at mga kaibigan ng kanyang mga biktima. Pero sa kabila nun, hindi pa rin siya nagpakita ng pagsisisi o emosyon. Nang tanungin siya kung gusto ba niya magsalita ng kahit anumang mensahe para sa mga nagluluksang pamilya, wala itong sinabing kahit isang salita man lang. Dito pa lamang, malinaw na makikita natin na si Jose ay may matinding kakulangan sa empatiya na halos umaabot na ito sa antas ng sociopathy. Sa mga psychological assessments ni Jose, natuklasan ng forensic psychologist na si Luke Broomhall na ang personalidad nito ay nabuo sa kanyang pagkabata na naapektuhan ng paghihirap, pagpapabaya at mapang-abusong pagpapalaki ng kanyang ina noong unang 9 na taon ng kanyang buhay. Malamang daw isa itong socially isolated na individual na may kaunti lamang na malapit na relasyon sa ibang tao. Sa huli, si Jose Almonte Estrada ay nahatulan ng 2 habang buhay na pagkakakulong nang may posibilidad na makakuha ng parol pagkakumpleto niya ng 33 years sa loob ng bilangguan. Ibig sabihin, magiging 53 years old na ito sa panahong pwede na siya magkaroon ng pag-asang makalaya. Ang tapang at kabutihan ni Jesse Fullerton ay nauwi sa kanyang malungkot na pagkamatay. Huminto siya para tulungan sana si Jose dahil iniisip niya na baka ito ay nasiraan o kailangan ng anumang tulong. Sa kasamaang palad, nalagay siya sa maling pagkakataon at lugar at buhay niya ang naging kabayaran nito. Samantala, si Rebecca naman ay pinatay ng may layunin at galit. Siya ay isang dalaga na nagsusumikap na makahanap ng kanyang lugar sa mundo at nagtiwala siya sa lalaking itinuri niyang kaibigan at minahal niya rin ng lubos. Pero sa kabila nga lang nun, naglakas loob pa din si Jose na tapusin ang kanyang buhay. Isa itong malungkot na trahedyang nagresulta sa pagkawala ng 2 buhay dahil sa kasamaan ng isang binata. Dahil dito, 2 pamilya rin ang habang buhay na magdadalamhati sa sakit sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod, mga kakantuhan.